Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? At nung siya'y nananalangin, bago siya pakuin doon sa Getsemani, anong sabi niya? Diyos ko, ilayo niyo po ako sa sarong ito. Ibig sabihin yung paghirap. Kung siyang tatanungin, ayaw niya. Pero sabi niya, ang masusunod ay ang sa iyo. Kung si Jesus at ang Diyos ay iisa nagkatawang tao, sinong pinapanalingan? Dinadasalan o pinanalingan ni Jesus. Hindi po natin pinapansin. Sabi ko nga kanina, kailangan po natin pagsikapan, makilala ang tunay na Diyos. Dahil ang katotohanan kung bakit tayo nilikha, ano ang katotohanan kung bakit tayo nandito? Para kumain, mag-asawa, matulog, magparami ng anak, magpayaman, iyon ba ang dahilan ng Diyos para bakit tayo nilikha na nandito tayo sa lupa? Hindi po. Karamihan pong tao, maliban sa Islam, hindi po nila alam kung ano po talaga ang purpose. Sabi nila, ang purpose daw, go to the world and multiply. Sa Islam, yes, totoo yun. Pero ang main na purpose ng Diyos, bakit tayo nilikha, sabi niya, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ لِيَعْبُدُونِ. Ano sabi ng Allah? Nilikha ko ang jin at ang mga tao para lamang sambahin. So nilikha tayo, nandito tayo mga kapatid. Nandito tayo sa mundo para sambahin siya. Kung nilikha tayo para sambahin, sa anong uring pagsamba ang gusto ng Diyos? Kung nilikha tayo para sambahin siya, anong uring pagsamba? Yung turo ng mga tao, mga ministro, mga pare, yung ba ang turo? Hindi. Ang turo na para sambahin siya ang turo ng mga propeta. Tingnan po natin, kahit paano, alhamdulillah, ang pasensya na po, dahil kailangan po natin linawin kung medyo masakit man sa inyong puso, kasi hindi po natin maitatama ang mali kung hindi po natin sasabihin na mali. So, kahit na po ang Biblia ay corrupted, alhamdulillah, nandun pa rin kung paano manalangin ang mga propeta. Paano pa manalangin ang mga propeta? Katulad ba ng mga relihiyon maliban sa Islam? Ang panalangin ng mga propeta na katulad ng Islam, paano nagpapatira pa, naghuhugas ng parte ng katawan, nasa Biblia, nagpapatira pa, nagtatanggal ng sapin ng paa. Ganun po, at sinasambalang po nila ang nag-iisang Diyos. Lahat po ng mga propeta itinuturo kung sino ang Diyos. Siya ang naglikha ng sanlibutan, naglikha sa sangkatauhan, iyon ang Diyos na sinasamba ng mga Muslim. Sabi ko nga kanina, wala pong ibang relihiyon ang nag-iisang Diyos maliban sa Islam. Ano ang Islam? Ito po, kailangan po natin malaman kung ano Islam. Ang Islam po, ito ang relihiyon natin lahat dapat. Dahil ang Islam, ito ang relihiyon ng mga propeta. Lahat ng mga propeta, itinuturo ang Islam. Anong ibig sabihin ng Islam? Mga kapatid, ito po ang ibig sabihin ng Islam. Ang Islam, ibig sabihin, pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. Ang Islam, ang relihiyon ng mga Muslim, pagsunod sa Diyos. Ano ang turo ng mga propeta? Hindi nang nag-iisang Diyos. Sabi nga ni Jesus, tinuruan po tayo manalangin. Tinuruan po tayo ni Jesus manalangin. Ang sabi niya, ganito kayo manalangin. Tingnan nyo. Nandito po yung itinuturo ni Jesus. Hindi po tinuturo ni Jesus ang Romano Katoliko, Iglesia ni Cristo, Seventh-day Adventist at kung ano-ano pa. Wala po tayong mababasa sa Biblia na itinuturo ni Jesus. Ang mga nabanggit po, lahat-lahat mayroong bagong daan, dating daan at kung ano-ano pang mga reliyon at susulputan yan. Iisa lang po ang Diyos, isa lang po ang relihiyon. Ang sabi ni Jesus, Ama namin, sumasalangit ka. Meaning kasama siya doon. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, sundin ang loob mo. Ito yun. Sabi ni Jesus, sundin ang loob mo. Ang Islam, ano ang Islam? Pagsunod sa Diyos. Ang Islam, pagsunod sa Diyos. Sabi niya, sambahin ang ngalan mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, ganun din naman sa langit. Itinuturo ni Jesus Christ kung paano tayo manalangin. At naandun ang meaning ng Islam. Ang Islam, pagsunod sa kagustuhan ng Diyos. At tatawagin tayong Muslim, ano ang ibig sabihin ng Muslim?
Dati, nung wala pa ako sa Saudi Arabia, alhamdulillah, hindi pa po ako nakapagpakilala sa inyo, inshallah. Ako po si Macario Kidlat, Tubong Karigara, Tacloban. Alhamdulillah, waray po ako. Pumunta ako dito 1993. Nag-Muslim po ako 1995. Alhamdulillah, since 1995, alhamdulillah, hanggang ngayon. So, ang pagmumuslim ko, sabi ko nga bakit ako magmumuslim? Kasi alam naman natin, yung propaganda kung ano ang Muslim. Ang mga Muslim, mga masasama, mga tao, ganun ang alam ko. At ang alam ko, ang Muslim, ito yung reliyon. Dito ko lang nalaman sa Saudi Arabia kung ano ang reliyon ng mga Muslim. Ang reliyon ng mga Muslim ay Islam. Sabi nga, kung titingnan mo ang mga Muslim, hindi yan mga anghel. Talagang mayroon mga salbahe na mga Muslim. Pero tingnan mo ang katuruan ng Islam. Dahil kung itinuturo sa amin, mga bagong Muslim, mga balik Islam, itinuturo sa amin ang pagpatay ng tao na walang kasalanan, di sana wala dito. Nagdapunta kami dito, mayroon kaming pampasabog. Pero alhamdulillah, inshallah, ayun po ay hindi po turo ng Islam. Ang turo ng Islam, ang sabi ng nag-iisang Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangalan niya Allah. Bakit Allah? Kasi nung siya ay, si Propeta Muhammad ay ang huling sugo, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, nagpakilala ang Diyos, sabi niya, innani ana Allah, la ilaha illallah. Ang sabi ng Allah, katotohanan ang pangalan ko ay Allah. At walang ibang Diyos maliban sa akin. So ang lahat ng mga Muslim, ipinapangaral o isinasabi ang pangalan ng Allah kasi si Propeta Muhammad, ang huling propeta, pinahayag sa kanya ang pangalan ng Diyos. Noong kapanahonan ni Jesus, anong pangalan ng Diyos? Kapag tatanungin natin, sino ba ang Diyos mo? Si Papa Jesus. Samantala kapatid, wallahi, basahin niyo ang Biblia, wala kayong mababasa doon na inangkin. Isang word, inangkin, sinabi ni Jesus, ako ang Diyos. Ako ang inyong sambahin. Wala. Bagpos si Jesus pag nagsalita, sabi niya, walang ibang Diyos maliban sa Ama. Ako'y propeta, sugo. At lahat ng kanyang himalang ginawa, bumuhay ng patay, nagpagaling ng mga kitungin, nagpalakad ng pilay, at nagpakita ng bulag, ito'y sa pamamagitan ng Diyos. Hindi saganan sa kanya. So, ang Islam ko ay pagsunod, pagtalima sa kagustuhan ng Diyos. Ito yung meaning. At tatawagin kang Muslim kung ikaw ay sumusunod. Ang ibig sabihin po ng Muslim, ang isang Muslim, pag nag-angkin na siya ay Muslim, tandaan nyo, pag siya nag-angkin na siya ay Muslim, ang ibig sabihin noon ay siya ay sumusunod sa Diyos. Ang Muslim, kapatid, pag sinabi niya, Abdullah pangalan ko, Muhammad ang pangalan ko, Muslim. Pero, sumusunod ba siya sa Diyos? Pag hindi siya sumunod, anong sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Doon lang sa sala, sinampung ng Propeta. Sabi niya, ang kaibahan sa mga hindi mananampalataya at sa mga Muslim ay ang pagdarasal. Ang sino man nag-aangkin ng Muslim at hindi siya nagdarasal, hindi siya Muslim. Sabi ng huling Propeta, ang kaibahan ng mga Muslim at hindi Muslim ay ang pagdarasal. So ang sino man nag-aangkin na siya ay Muslim, dapat sumunod siya sa huling propeta. Dahil sabi nga ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Kami pong mga Muslim, naniniwala po kami doon sa sinabi ni Jesus na walang makakaparoon sa Diyos sa paraiso maliban saan? Sumunod, naniwala. Hindi po sapat yung paniniwala, I believe in Jesus. Hallelujah. Hindi po sapat yung paniniwala natin kay Jesus. Kailangan po natin sundin siya. Ano ba ang turo ni Jesus? Sambahin ang nag-iisang Diyos. Ang turo ni Jesus Christ, sambahin ang nag-iisang Diyos. So pag sinunod natin si Jesus, tayo po ay mga Muslim. Pag sinunod po natin si Jesus, tayo pong lahat ay mga Muslim. Kung sinabi ni Jesus na siya ang daan at ang katotohanan at ang buhay, walang makakaparoon sa Diyos maliban sa Kanya, noong kapanahunan niya yun.
Imagine natin, nung wala pa si Jesus, sinong gabay? Nung wala pa si Jesus, hindi pa sinugo ng Diyos. Para gabay sa mga tao. Dahil ang mga propeta sinugo ng Diyos para gabay sa tao. Ituro una, kilalanin na nag-isang Diyos at sumamba sa Diyos kung paano sumamba. Noong wala pa si Jesus Christ, sino ang gabay? Ang gabay noon ay si Moises. Kung tayo rin ay hindi susunod, maniniwala, sabay yung paniniwala at pagsunod, hindi sapat yung paniniwala. Kung hindi rin tayo susunod, maniniwala kay Moises, hindi rin tayo makakapunta sa paraiso. At wala na itong mga to. Wala na ang mga propeta na nauna. At ang huling propeta ay si Propeta Muhammad. Hindi po siya pinadala ng Diyos para sa mga Muslim, hindi po. At ang propeta at ang Quran, ipinadala, Hudan linnas lil muttaqin. Hindi sinabi ng Allah na ang Quran para sa mga Muslim. Sinabi niya, Hudan linnas. Ano yung nas? Sangkatauhan. Pinadala ang Quran para gabay sa lahat ng tao. Hindi po para sa mga Muslim. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay habag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating lahat. Ang sino man din maniwala at sumunod kay Propeta Muhammad, sumakanya nawang kapayapaan, sila rin yun magtatagumpay at mapupunta sa paraiso. Kapatid, bakit po tayo nagsisikap para sa ating pamilya? Kumita ng pera, gumanda ang buhay natin, ng ating pamilya. Mas higit po natin pagsikapan ang buhay sa kabilang buhay na kung saan dalawa ang patutunguhan natin. Dalawa patutunguhan natin, impyerno at paraiso, buhay na walang hanggan. Hindi po natin pinapansin ito. Yung kabilang buhay na kung saan buhay na walang hanggang dalawa. Alin ang makakapunta sa paraiso? Yung mga sumunod sa mga propeta generation by generation. Sa ngayon, kung noon sa kapanahonan ni Jesus walang makakaparoon sa Diyos maliban sa Kanya, ngayon din, wala rin makakaparoon sa paraiso, sa Ama, sa Diyos, maliban doon sa sumunod na niwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So alhamdulillah, inshallah, inaanyanahan po namin kayo sa Islam, ay paliwanag ko sa inyo kung ano ang Islam. Ito ang Islam, yung pagsunod sa Diyos, at si Propeta Muhammad ay kanyang huling sugo, propeta, at ang Islam ay ang Muslim, ay ang sumunod sa Diyos. At ang Allah subhanahu wa ta'ala, bakit Allah? Kasi ang pangalan niya, ito'y sinabi ng Diyos kay Propeta Muhammad, Innani ang Allah. Noong kapanahonan ni Jesus Christ, ano ba ang pangalan ng Diyos noon? Jesus ba? Hindi. Sinabi ko kanina, tinatawag niya ang Diyos, Illi. Illi, Illi. Ito ang pangalan ng Diyos, nasa Biblia pa yun, kahit pa paano. Yung Illi, Illi, original yun, nababasa natin, Aramaic. Illi, Illi, lamat sa Baktani. Sabi ni Jesus, Diyos ko, Diyos ko. At sa kapanahonan nila Moises, Abraham, Solomon, David, anong pangalan ng Diyos nun? Illi rin? Elu. Elu, kasi mga salita ng mga Hudyo ay Hebrew. Elu, Eli, Allah. Ito'y Semitic language, magkakapatid na salita, magkatatabi. So ang pangalan ng Diyos ngayon sa lahat ng sumusunod kay Propeta Muhammad. Dahil kapatid, hindi rin tayo mapupunta paraiso kung hanggang halimbawa, hanggang kay Jesus Christ lang tayo. Or hanggang kay Moises lang tayo. Dahil ang sino man naniniwala sa nag-iisang Diyos kailangan sumunod. Magmula kay Adan hanggang sa huling propeta. So ngayon, nandito tayo sa huling propeta na si Propeta Muhammad, wala rin makakaparoon sa paraiso maliban sa sumunod na niwala kay Propeta Muhammad. Salam. At inshallah kung kayo ay may mga katanungan, alhamdulillah, barakallahu fikum, naway ang biyaya, ulitin ko ng biyaya at habag, gabay, ay mapasa inyong lahat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagtanggap niyo sa amin dito. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hingin pasensya na abala na lang kayo. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kung kayo po ay may katanungan, meron po kami pamphlets dyan. Pwede ninyo po kami kung mag-uumpisa kayo, nandito lang kami sa gilid. Kung pwede nyo kami tanungin, inshallah, about Islam, inshallah, pagsikapan po natin. Kasi wala pong ibang
Wala pong ibang daan papunta sa Diyos, sa paraiso, maliban sa Islam. Isa lang po ang Diyos, isa lang po ang reliyon. Ang Islam, ulitin ko lang, ang Islam naniniwala sa nag-iisang Diyos at naniniwala sa lahat ng mga propeta hanggang sa unang propeta. Sumakan nila lahat ng propeta.